6 na araw bago magpasko, hasa na ang biyahe sa EDSA pati sa NAIA. Dagdag sakit sa ulo pa ang ilang taxi driver na kung hindi choosy sa pasero, abay grabe naman managa. Nasa frontline balita niyan si Elaine Fulgencio. Habang papalapit ang Pasko, mas tumitindi ang traffic. 2:00 pa lang ng hapon, unti-unting bumabagal ang mga sasakyan sa EDSA. Diskarte hanap ko ng kasi traffic, grabing traffic talaga. Oo. Pero ang ginagawa naman namin pag nagbiyahe para makaiwas sa traffic, maganda gabi. Mga 10:00, 12:00, ganun talaga. Pero pag umaga, kahit anong gawin ng traffic talaga. Ang ilang delivery rider, kahit nakamotorsiklo, hindi pa rin makasingit sa tindi ng traffic. Dahil dagsang mga tao sa kalsada, hirap makasakay ang mga commuter. Kaya si Maricar hindi na nakaabot sa 2:00 na duty bilang staff ng bakery sa Nepa Q-Mart, Quezon City. Sobra po traffic, ma'am, lalo pag ganyan. Sa bus, kahit po carousel, kahit agaan niyo po yung pasok. Talagang malalate po kayo, ma'am. Tsagaan na lang po yung sakayan. Sa datos ng MMDA, nadagdagan ng 10 hanggang 15,000 sasakyan sa Metro Manila kapag rush hour ngayong holiday season. Noong Oktubre, nasa 428,000 vehicles daw ang dumaraan sa EDSA kada araw. Halos doble yan sa kapasidad ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Kaya extended din ang duty ng mga traffic enforcer hanggang 12:00 ng hating gabi mula 9:00 ng gabi para umalalay sa daloy ng trapiko. Pati biyahero sa airport, tataas din ngayong Disyembre. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, papalo sa 2.2 milyon ang daragsa sa mga paliparan ngayong buwan, kumpara yan sa 2 milyon noong December 2022. Bilang paghahanda, ipinatutupad ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko sa mga airport. Nagkalat na rin ang help desk para umalalay sa mga pasahero. Dahil maraming pasahero, pahirapang makasakay ang mga balikbayan sa airport, gaya ng OFW na si Lorelei. Wala siyang sundo, kaya coupon taxi ang sinakyan pa uwi ng Bulacan. Ang singil sa kanya, umabot ng 1,390 pesos. Nitong weekend, nag-viral ang isang Pinoy netizen at ang foreigner niyang kasintahan na siningil ng 10,000 pesos ng taxi driver mula NAIA Terminal 3 hanggang Terminal 4. Napakiusapan daw itong ibaba sa 5,000 pesos. Ang Land Transportation Office magkakasa ng Oplan Pasaway para tutukan ang mga namimili o choosy na taxi driver pati yung mga kolorum. Pero pumalag dyan ang ilang tsuper. Unawaan din ng mga driver. Bakit? Pagod din talaga. Mahirap din paikot-ikot sa Maynila. Para kahit papano'y maging masaya ang Pasko ng mga nasa lansangan, namahagi ng Christmas tree ang MMDA sa mga riders sa EDSA Cubao kanina. Ang tawag po namin dito sa programang ito ay ticket or treat. Pag pasaway po at mga kamote, tinitikita natin. Pero pag sumusunod po sa batas trapiko, yung ating po na mga nagmumotorsiklo, ay ating pong binibigyan ng grocery pack. Nasa 300 riders ang nabigyan ng regalo ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.